Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Good morning, everyone. We're going to worship the Lord today, and we know that you set your hearts to God, so please join us. Hey!
Good morning, GTG family. I hope na maganda ang gising natin, maganda araw po natin. This morning po, ang ating pag-uusapan, ang pamagat po natin pag-uusapan ay I don't know, but He knows, that's settled. At makita po natin sa Jeremiah 29, verse 11 to 14. Pero before po tayo, mag-start tayo po muna ay manalangin. Panginoon, lubos ka po namin pinupurit, sinasambat na dakila. Nagpapasalamat po kami sa araw na to na iyong ginawad sa aming mga buhay. Patuloy po kami humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala sa iyo. Dalangin po namin na iyong mga salita ay mamunga sa aming mga puso, maitanim po at may pasamuhay po namin lahat, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa pribilehiyo na makapakinig na iyong salita at matutunan na iyong salita, Panginoon. Purihin ka, sambahin at takilain sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, ating text verse po ngayon ay makita natin sa Jeremiah 29 verse 11 to 14. At alam ko na familiar po kayo sa verse na po ito. Lalo na po yung verse 11. So, there's a lot of uncertainties sa ating mga buhay. At kapag dumarating yung mga bagay na hindi tayo familiar, uncertain na pangyayari na lalo na kapag yung mga bagay na yun ay mahalaga sa ating mga buhay, iniingatan natin, minsan mahirap para sa atin na tanggapin o mahirap para sa atin na ma-overcome yung mga ganung bagay. For example, nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng pera, yung inipon natin, na-scam tayo, may nagkasakit, may nawala, mga bagay na hindi natin inaasahan. Kapag dumarating to sa sitwasyon natin, may mga bagay, usually na ating response ay ginagawa natin yung lahat ng bagay para maging okay ang lahat. At ginagawa natin the best natin para yung outcome, ano man na mangyari, it's maging based siya dun sa desire ng ating mga puso. At there are times na gumagawa din tayo ng mga kapamaraanan o mga pagbabago sa ating mga buhay para lang maging okay yung sitwasyon. Pero dumadating din tayo sa times na itong mga uncertain things na nararanasan natin, mga unfamiliar things na nararanasan natin, nare-realize natin na itong mga bagay na to hindi natin hawak, hindi natin kontrolado. At kapag nare-realize na natin, nandun na tayo sa reality, na nare-realize natin na hindi ko na to kontrolado, kahit na anong gawin ko. Diyan tayo nakakaramdam ng panic, nakakaramdam tayo ng lungkot, nakakaramdam tayo ng worry sa ating mga buhay. But kahit na may mga bagay na uncertain sa ating mga buhay, sabi nga po ni Paul, na meron naman tayong certain na God na may plan and purpose sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ni Paul na tayo ay hindi kailanman pababayaan ng ating Panginoon. Tayo lamang ay mag-reach out sa Kanya. At itong mga ganitong pangyayari ay naranasan din po ng mga Israelita noong time ni Prophet Jeremiah. So ano po ba yung story behind din po dito sa key verse natin na Jeremiah 29 verse 11 to 14. Actually, familiar po sa atin tong verse na to. At lagi natin po siyang ginagamit kapag inaalala natin yung mga pangako ng Panginoon. Basahin po natin. Sa verse 11, Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and future. Verse 12, Then you will call on me and pray, and come and pray, and I will listen. Verse 13, You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you. So, yan po yung verse natin. So, ano po ba yung story? Ba't po ba ito sinabi ng Panginoon sa mga Israelita ng time na to? Bakit ba nabigkas? Ano ba yung instruction ni God sa verse na to? Bakit ba siya sinabi ng Panginoon? Noong time po kasi ni Jeremiah, ang bansang Israel, alam naman po natin, mahal na mahal ng Panginoon ang bansang Israel. At minahal talaga naman nila ang Panginoon. Ang problema talaga kasi ng mga Israelita, ang mga Israel, lagi silang nagsiswitch ng heart, lagi nilang kinakalimutan si God, lagi nilang nalilimot
yung unang pag-ibig nila sa Panginoon. Kaya nung nagkasala ang Israel, naghanap sila ng Diyos-Diyosan nila, pinalitan nila si God, naghanap sila ng mga Diyos-Diyosan. Nagbigay ang Lord ng warning sa kanila sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremiah ilang beses siyang pumunta doon sa Israel para babalaan sila, mag-ayos sila, binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon, ibinigay ni Prophet Jeremiah yung mga dapat gawin para maiayos yung relasyon nila sa Panginoon. Pero matitigas po talaga ang puso at ulo ng mga Israelita. Kaya inalaw ng Diyos na masakop sila ng Babylonia ni Haring Nabucodonosor. So, noong time na nasakop sila ng Babylonia, yung hari ng Israel that time, yung reyna, yung mga ibang taga-Israel, umalis sila sa Israel, tumakas sila. At may mga matatanda, nalalabing matatanda, mga propeta, at mga taon sa Israel na naiwan na sila yung mga itinapon sa Babylonia noong time na yon. At ito yung magandang bagay, pinangakuan sila ng Panginoon noong time na yon. Kung ano yung mangyayari sa kanila sa pag-alis nila. Bakit po? Kasi noong time na yon, pinaalis sila ng Diyos sa Promised Land, which is yung Israel, at nilipat sila, in-exile sila, pinapunta sila sa Babylonia. At itong matatandang mga taong to, sila yung pinangakuan ng Panginoon ng verse 11 to 12 ng Jeremiah 29:11 to 12. Bakit po? Kasi inalaw ni God na mapunta sila sa uncertain, sa unfamiliar na lugar. Isipin niyo po, dahil dapat naman talaga silang parusahan dahil pasaway sila sa Panginoon. Pero may mga tao din po talaga na nagpakumbaba din naman sa Panginoon at humingi ng tawad sa Panginoon. Pero inalaw ni God na itong mga taong to ay maipatapon sa Babylonia. At ang pagpatapon sila sa Babylonia, iba yung, syempre nasa unfamiliar place ka, nasa lahat ng ari-arian mo na iwan, lahat kinamkam ng Babylonia. Ito po yung sitwasyon nila. Kinamkam ng Babylonia yung kanilang ari-arian. Nawalan sila ng trabaho, nawala lahat ng sa kanila. At pupunta sila sa isang lugar na napaka-unfamiliar, na hindi nila kabisado yung mga tao. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. So, kapag ikaw nandun ka sa isang lugar na hindi mo alam, makakaramdam ka talaga ng takot, makakaramdam ka ng kalungkutan, yung emotion mo mix, hindi mo alam kung anong gagawin mo, paano ka magsisimula. Parang yung mga taong, di ba, nang ibang bansa, nagkakaroon sila ng sickness, ano ba tawag doon? Homesick? Nakakaramdam sila ng ganung bagay. Yun din po yung naramdaman ng mga Israelitang ito. Nung inalaw ni Lord na tong mga taong to ay mapunta sa Babylonia. Napaka-unfamiliar ng place. Wala silang alam. Hindi yun yung buhay na nakagisna nila. Hindi yun yung lugar na nakaginagisna nila. Pero inalaw ni Lord na mangyari yun. At nung nandun na sila, pinangakuan naman sila ng Panginoon. Kaya po, nasabi yung verse na to ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, bagamat nandyan kayo sa unfamiliar places, hindi nyo lugar yan. Kasi di naman talaga yung pinangako ko sa inyo. Dito talaga kayo sa Promised Land. Pero yung purpose ni God na talagang kailangan nila maranasan yung dun sa unfamiliar place na to. Ito yung pinangako sa kanila ng Panginoon. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Sabi sa 11, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. Kahit na nandyan kayo sa unfamiliar places na yan, kahit na hindi ka sanay dyan, ito yung pangako ko sa'yo. Pero may instruction si God. Mararanasan mo yan. Huwag natin kakalilimutan yung verse 12 to 13 and 14. Minsan kasi, nandun lang tayo nakafocus sa 11 eh. May plano si Lord. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Pero may instruction si God para maranasan natin yun. Sabi ni Lord doon, then you call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you. Yun dapat natin gawin. Kailangan natin i-call si God, pumunta kay God, isik si God with all of our heart, and we must pray to God.
So, malalaman natin yung kalooban ng Panginoon. Malalaman natin kung bakit niya inalaw yung mga bagay na to. Kaya nga, ito yung nagbigay din ng assurance sa mga Israelita kahit na napalipat sila sa lugar na hindi nila pamilyar. Kahit na napunta sila dun sa lugar na hindi nila kabisado, hindi nila alam kung ano bang mangyari sa kanila, ano bang magiging buhay nila doon kasi hindi naman nakagisnan nila eh. Hindi nila sila ng Panginoon. Pero dahil may assurance sila galing sa Panginoon na hindi sila pababayaan, may promise si God sa kanila, nagkaroon sila ng kapanatagan and peace of mind sa kanilang puso. Pero may instruction. Sabi ng Panginoon, kailangan mo kong isik. Kailangan kang mag-call sa akin. Kailangan mo ko i-pray. Kailangan mag-pray para malaman mo yung kalooban ko. Para maintindihan mo na inaalaw ko yung mga bagay na to para sa ikabubuti mo din. At ito naman, yun naman po ay tinugon ng Panginoon. Nakabalik naman din po sila after how many years din po. Hindi siya agad-agad. Umabot muna may 70 ang sabi ng Panginoon, 70 taon bago sila nakabalik sa Promised Land. Bago sila binalik ng Panginoon sa Promised Land. It takes time. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa kanila sa verse 4? Magpakarami kayo doon, magtayo kayo doon, magtanim kayo doon. Hindi, kahit na nandun sila sa unfamiliar things, a familiar place, nagkaroon sila ng uncertainty, events sa kanilang mga buhay, bagong bagay yon, bagong experience sa kanilang buhay, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Nandun pa rin sila sa umbrella ng sovereignty ng Panginoon. Hawak pa rin ni Lord lahat ng bagay. Pinamunga sila ng Panginoon doon. Sabi ng Panginoon sa verse 6 to 7 na ipanalangin niyo yung lugar na yan kung saan ko kayo pinadala para umunlad dyan dahil sa kapakinabangan nyo din naman. Kaya pinagpala din naman ng Panginoon yung lugar na yun. Bakit? Kasi nandun yung purpose ni God. Nandun yung will ni God. Inaalis tayo minsan ng Lord sa ating comfort zone. Dinadala tayo sa mga bagay na unfamiliar. May mga events na nangyari sa ating buhay na hindi natin naasahan. Pero, it's for your good. So, kailangan lang, huwag natin kalimutan palagi yung verse 12 to 14 ng Jeremiah 29. Kailangan din natin maintindihan yung will ni God. So, meron po akong 3 points dito sa story na po ito ng Jeremiah. Una po, God's will, not your will. Kailangan natin maintindihan na may will si God. At dapat yung will mo, kailangan natin maintindihan bilang Kristiyano, yung will mo, dapat mai-align mo siya sa will ni God. Para hindi ka masaktan, para hindi ka ma-disappoint, para malaman mo din yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga sinabi ni God yung verse 12 bibigyan kita na, sabi niya sa 11, di ba, yun yung pangako niya. Pero may instruction si God. Kailangan mo kong tawagin. Kailangan ka mga nalangin sa akin. Kailangan mong pumunta sa akin. Kailangan mong isik ako ng buong puso mo para maintindihan mo yung kalooban ko. Para maintindihan mo yung picture ni God sa nangyayari sa buhay mo. It's not our will. Lalo na pag tayong mga believer, it's not our will na. Yung will ni Lord na yung nangyari sa ating mga buhay. Kaya dapat yung will natin naka-align siya sa will ni God para makasabay tayo sa Panginoon. Second po, waiting is inevitable. Hindi yan maiiwasan. Sa lahat ata ng story ng Bible, laging may waiting time. Laging may timetable si God. Dapat hindi si Lord yung mag-a-adjust para makasabay sa timetable mo. Ikaw dapat ang mag-adjust para makasabay ka sa timetable ni God. Because God has right timing. Sabi nga sa Ecclesiastes, there's a time for everything. At may timetable si God sa lahat ng bagay. At hindi nawawala ang waiting pagdating sa ating mga Kristiyano. Dapat sanay na tayo doon na may waiting time talaga ang Panginoon. Last but not the least po there are times when you don't need to know things, just trust Him. May mga bagay na nangyari sa ating mga buhay na hindi mo kailangan malaman kung bakit. Ba't inalaw ni God? Bakit nangyari? May mga bagay na hindi naman talaga sinasabi ni God kung bakit. Ang kailangan mo lang talagang malaman and kailangan mo lang talagang gawin is magtiwala sa Kanya. There are instances sa ating mga buhay na hindi inaalaw ni God na malaman mo. At hindi mo talaga malalaman. Pero it's okay kasi alam mo naman na mapagkakatiwala mo ang Panginoon. There's a lot of uncertainties na mangyayari sa ating mga buhay. At there are times na feeling natin na nasa darkness tayo. Pero lagi nating tatandaan, para sa ating conclusion din po, lagi natin tatandaan yung sinabi ni David. Sabi niya doon, even though I walk to the valley of shadow and death,
I fear not because the Lord is with me. Lagi natin tatandaan na kahit na piling mo nasa darkness ka, piling mo sinakluban ka na ng langit at lupa, the Lord is with you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, iingatan ka ng Panginoon, hindi kanya kailanman iiwan. Tulad ng ginawa niya sa mga Israelita. Tulad ng inalaw ni God na mangyari yun, na mapunta sila sa unfamiliar place, ma-exile sila, mangyari yung mga uncertain event, di nila naisip na pwede palang mangyari yun. Pero, hindi naman din sila pinabayaan ng Panginoon. So, I hope na every one of us na may lagi sa ating mga puso na ano man na mangyari sa ating buhay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At hindi niya tayo iiwan kailanman. Kasi tapat siyang nangako sa atin at mananatili siyang tamat. Kahit hanggang sa dulo, walang hanggan. Hanggang forever and eternity. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At God bless you po. Ingat po tayong lahat. Praise God, tayo po ay manalangin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa kahabagan mo, sa grasya mo muli, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, O God. Ginagawa mo sa araw-araw, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, maging sa iyong mga salita na amin napakinggan, Panginoon. Salamat, O God. Hallelujah, Lord. At ito, Panginoon, na magsisilbing kalakasan namin, Panginoon, sa araw-araw. Maging, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit, O God. Patuloy mo siya palakasin, patatagin at pagpalain pa ang kanyang buhay. Magamit pa maitili, Panginoon, sa iyong iglesia, O God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus, sa bawat kapatiran, Panginoon. Hallelujah, Lord God, na kung saan, Panginoon, nangihila ng lalamig, Panginoon God. Dalangin po, Panginoon, na makita nila palagi, Panginoon, ang kahabagan mo. Makita nila palagi ang kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa kanila, O God. At Lord, hallelujah, Lord God, sila, Panginoon, ay muling manumbalik sa iyo, Panginoon. Muling maglingkod sa iyo, God. Maraming salamat, Lord. Maging, Panginoon, sa bawat isa ng mga anak mo, Panginoon, Lord, dalangin namin, O God, Jesus, hallelujah, na kami, O God, bigyan mo lagi ng burden, ng puso, Panginoon, hallelujah, na laging sabik sa presensya mo, laging uhaw sa iyo, Panginoon. Ikaw lagi, O God, ang maglalagay ng desire sa puso namin, na lagi kami makalapit sa iyo, lagi kami, Panginoon, makapagpanalangin sa iyong banal na trono, Panginoon, Lord. Wala po kami magagawa, Panginoon, kung malayo kami sa iyo, God. Hallelujah, Lord. Dalangin ko, Lord, ikaw lagi, Panginoon, na maglalagay sa puso namin, Panginoon, ng pag-ibig namin sa iyo, O God. Tulungan mo kami, Lord, na lalo pa kami, Panginoon, hallelujah, magtiwala, Panginoon, at manalig sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, sa aming mga buhay. At lalo pa kami, Panginoon, lumapit, at lalo pa kami, Panginoon, lumakas, maging matatag, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, God. Maraming salamat, O God. Purihin ka, nakila ka, Panginoon, patuloy, O God, na maging kalakasan kami, Panginoon, ng mga taong nakakasalamuhan namin, Panginoon, maging ilaw at asin kami, Panginoon, sa lahat ng mga tao na aming mga nakakasalamuha, O God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong gamitin na aming mga buhay, Panginoon, sa iyong kaluguran, O God. Purihin ka, dakila ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy kitang pupurihin, sasambahin at tadakilain. Salamat, Lord. Upang dalangin ko sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name. Amen.